Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan natin mga OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So, formal na pong nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy itong si Pangulong Duterte at si Baste Duterte. So, tatakbong mayor po si Tatay Digong at running mate niya po si Baste. So, mukhang malabo na yung makikita nating isang Duterte ang tatakbo bilang senador. Pero wag po tayo mawalan ng pag-asa dahil marami pa pang pwedeng mangyari hanggang sa huling araw ng pagpapile ng Certificate of Candidacy kasi pwede pa namang i-atras yan hanggang siguro may certain period pa yan na para baguhin yung desisyon ni Mayor Baste. Dahil may mga naririnig din tayong mga kwento-kwento na posible nga daw na magbago pa yung isip ni Mayor Baste. Kaya kapit lang tayong mga Duterte supporter na magdasal na sana magbago yung pag-iisip ni Mayor Baste. So, panoorin po natin itong balitan to. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong balitang to. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa bisperas ng deadline, naghain ng kanyang kandidatura sa pagkaalkalde ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinagot niya rin kung bakit hindi na niya kayang tumakbo para sa isang national position at binanggit ang sakit na cancer. Nagpahaging din ang dating Pangulo sakaling imbatehin sa Kamara kaugnay sa drug war ng kanyang administrasyon. Tinutukan yan live ni Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel. Mel, Emil, Vicky, aasahan ang Duterte-Duterte tandem sa pinakamataas sa mga posisyon sa Davao City matapos ngang maghain na ng kanilang Certificate of Candidacy si dating Pangulong Rodrigo Duterte pagka-alkalde ng lungsod at Vice Mayor naman ang anak niya na si incumbent Mayor Sebastian Baste Duterte. Pasado alas 4 ng hapon, magkasamang dumating sa tanggapan ng Comelec Davao sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak na si Davao City Mayor Baste Duterte. Ang mag-ama naghain ng kanilang Certificate of Candidacy. Ang dating Pangulo ang siyang tatakbong Mayor ng Davao. Ang anak namang si Baste bababa para maging kanyang Vice Mayor. Nauna namang naghain ng COC para sa kanyang ikatlong termino bilang Davao City 1st District Representative si Congressman Paulo Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado. Kahapon, inanunsyo na ng dating Pangulo ang kanyang plano. Hindi mangyayari ang pinalutang ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na posibleng pagtakbo. So yun, sa naging statement before ni Inday Sara, ni VP Sara, marami natuwa doon na tatlong Duterte yung posibleng tumakbo sa Senado. Kaya nga nagulantang yung lahat ng political party, especially yung Liberal Party na pinoproclaim nila sarili nila na sila yung oposisyon, kahit yung administrasyon na gulantang, kahit yung Makabayan Black. So lahat ng political party na nawindang dun sa naging announcement or sa statement ni VP Sara dahil nga naman kapag nga naman tatlong Duterte yung tumakbo sa Senado, malaki, ramdam nila na malaki yung tsansa na mananalo yung tatlong Duterte. So, ang ginawa ngayon ng mga political party, ipinagandaan talaga nila. Kaya kung papansin ninyo, di ba may mga political party na tulad ng liberal, hindi nila nabuo yung kailang 12 months late nila para sa Senado dahil hindi nila alam kung paano tatapatan. Or siguro namomblema sila na kumuha ng mga pwedeng ipantapat sa tatlong Duterte. Siyempre, tatlong slot kagad ang mawawala doon sa 12 upuan. Considering pa yung ibang miyembro ng PDP like ni Bato, ni Serto Bongo, ni Philip Salvador, nadagdag pa si Jimmy Bondoc. So antimano, 7 na kagad yung pwedeng maukupa na pwesto ng PDP laban under Pangulong Duterte. So 5 na lang yung paglalabanan. So doon sila nawindang dahil kumbaga lumiit na yung tsansa
na makaupo. So kung 5 na lang yung pagpipilian, isipin nyo ilang political party yung sasali sa senatorial election, sa midterm election natin. So, ang administration, meron siyang 12. So sa 12 upuan, 12 senatorial candidate nila, 5 lang yung pwedeng umupo dahil nga kung iisipin lang natin kung ano lang kung natuloy lang yung 3 Duterte plus yung 4 na PDP laban senator na tatakbo doon. So sa 12 ng administrasyon, 5 lang yung pwedeng umupo. So medyo, kumbaga, sila mismo mag-aaway-away para sa 5 pwesto. Andyan pa yung Liberal Party na hindi alam kung sino-sino yung mga uupo dahil nga hindi nila alam kung paano nila ipapanalo. Excuse, alam naman nila na sirang-sira na yung Liberal Party sa Pilipinas. Ngayon, ito pa yung Makabayan Black na hindi rin nila alam kung paano nila palalakasin yung kanilang puwersa dahil exposed din yung kanilang so yun, nasira yung discarding ngayon ng mga political party dahil sa biglang walang Duterteng tatakbo bilang senador. So, kumbaga, panira lang ng trip yung ginawa ni Pangulong Duterte or ni VP Sara dun sa line-up ng mga senatorial candidate ng mga political party. Ng mag-aamang Duterte sa Senado. I think that at my age, 73, mukhang hindi ko na kaya. Let us be realistic about it. You think that I can carry a national campaign at my age? Or you want me to die? Magkukulaps lang ako niyan eh. Habang ipinapaliwanag naman ng Pangulo kung bakit mag-Vice Mayor si Baste, nabanggit niya ang kanya raw sakit na cancer. Wala nang idinagdag na detalye tungkol dyan ang dating Pangulo. Kasabay ng anunsyo kahapon, sinabi ni Duterte handa siyang humarap sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara sa drug war ng kanyang administrasyon. Noong 1 buwan, inibitahan ang dating Pangulo na humarap sa komite matapos siyang idawit sa pagpatay sa mga Chinese drug lords sa Bilibid noong 2016. If they will invite me, I just hope that they would ask educated questions. Makakaharap ni Duterte sa mayoral race si Bishop Rodolfo Rodcubos, founder ng Christ the Healer International Missions Movement. Ang advantage ko dito, yung mga tao ang nagsasalita. Taong bayan ang nagsasalita. Wala akong against sa kay Tatay Digong. Si Tatay Digong is my Tatay Digong. Kung si Tatay walang problema, matanda na, mahina na ang katawan. Hindi natin may fight. So yun, sa ngayon, ang mga tumatakbong mayor sa Davao, isa na ito, si Pastor, at ang mga Nograles at palagay ko, hanggang until now, wala pa silang nagiging candidate for mayor. So, pinakamatunog lang naman naglalaban dyan sa Davao, which is Nograles at mga Duterte na alam naman natin na consistent yung mga Duterte. So, mahirap nang tibagin. Ngayon, isa yan sa mga rason kung bakit hindi matutuloy na magkaroon ng Duterte sa Senado. Pero, medyo, medyo kapit lang na sana may tumakbo pero base na lang dito sa sitwasyon ngayon na nakikita natin, hindi pwedeng 3 Duterte yung tatakbo. Nakita natin yung sitwasyon ngayon dahil hindi nila pwedeng iwan yung Davao. So, yung unang request na sana kung tumakbo daw si Pangulong Duterte bilang mayor ng Davao, si Baste daw yung posibleng tumakbo bilang senador. Pero dahil nga sa sinabi ni Pangulong Duterte na siyempre, sabi nga niya may sakit siyang cancer, which is hindi natin konfirmado kung totoo, kung nagbibiro lang, alam niyo naman si Pangulong Duterte. Pero the facts na may edad na nga si Pangulong Duterte na anytime, kumbaga sa kanya, anytime baka may mangyari sa kanya.
Tapos wala siyang Vice President na Duterte. Siyempre, magte-take over doon kung sino man yung Vice President niya. So, siguro, mas iniisip muna nila yung kapakanan ng buong Davao na pwede naman bumawi pa sa susunod na election. Tsaka andyan naman yung mga miyembro ng PDP Laban. Kaya mas minabuti nila na tumakbo na lang ng mayor tsaka vice mayor yung dalawang Duterte. So, si Pulong, congressman, so, kumbaga, ang chance na lang dito, 50-50 na lang kung magkakaroon ng Duterte doon sa senatorial slate ng PDP Laban. Pero umasa pa rin tayo na huwag tayo mawalan ng pag-asa, pero tanggapin din natin kung ano man yung desisyon nila. Kasi nga, may reason naman, maganda naman yung rason nila na hindi nila pwedeng basta pabayaan din naman yung Davao na mali nga naman natin kung biglang may mangyari nga hindi maganda. So, mapupunta sa ibang tao yung Davao at baka nga naman hindi na mapunta sa magandang kamay. Halimbawa, parang sa Maynila, di ba, na after na iwan ni Isko yung Maynila, ay biglang nagbago, pumangit. So, yun siguro yung nagiging nakikita nila Pangulong Duterte. Kaya, hindi nila pwedeng basta iwan ng basta-basta na lang yun, Davao. So, sana isipin pa rin natin na sana magkaroon pa rin ng Duterte na tatakbo sa Senado. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.